Magandang umaga rin po, Cara, at sa lahat ng ating mga kapusong nanonood. This is definitely a step in the right direction. Nung lamang pagdinig sa kidnap slay na kaso ni G.E. Cadiu nung nakaraang linggo, ito mismo ang panawagan ko kay Chief PNP Doy de la Rosa, na dahil yung estilo ng kanilang war on drugs sa ngayon ay napaka-agresibo, ito ay naging abusado sa kaso ng kung ilan sa 7,000 Pilipinong napatay na at nagsimula na rin dito kay G.E. Cadiu. At sa pag-amin mismo ni Presidente ay iniimplementa ng isang corrupt daw na organisasyon. Alam naman po natin, Cara, kung ano ang puno, yan din ang magiging bunga. Kung corrupt ang nag-iimplementa, magiging corrupt din ang kampanya. Kaya't itong pagsuspinde nila ng Project Tokhang ay dapat magbigay daan sa isang thoroughgoing na paglilinis ng hanay ng PNP para hindi lamang maibalik sa maayos ang imahe ng publiko sa kanya, pero upang siya ay maging talagang karapat-dapat na instrumento laban sa krimen at laban partikular sa problema natin sa illegal na droga. Wag lang naman sana, Cara, na maging daan lamang ito. Yes, Cara, nakikiisa po ako sa concern ni Director Odi Albayalde. Kilala ko rin po siya bilang isang matinong police officer natin. Mister rin po siya ng late husband ko. At naniniwala ako na dapat lang magpatuloy ang mahigpit na pakikipagkoordinasyon ng PIDEA sa PNP na dati ng operational setup nila. Pero mahalaga pa rin ang street presence ng PNP para komprehensibo yung paglaban natin sa problema ng illegal na droga. Pero at ito sana ma-appreciate din ni Director Albayalde, ito sana ay dapat magpatuloy pero sa loob ng isang reviewed at saka adjusted na estilo nitong war on drugs. Lalo na po dyan sa street level kung saan ang karamihan ng mga apektadong tao, karamihan ng mga apektuhan sa loob ng 7,000 napatay in the past half year ay mga small-time na users or small-time pushers na kahit po sa datos ng PIDEA at ng ibang drug enforcement authorities sa ibang mga bansa, ang mas kailangan nila, ang mas epektibo sa kanila ay yung matagal ko nang sinusulong na public health approach, pati mental health approach na may kasamang ilang harm reduction strategies. Para sa kanila, at ito sinabi na rin ng DOH nung nakaraang mga buwan, pinakabagay yung mga community-based na rehabilitation programs. Sa lahat po ng mga drug dependents natin, Cara, globally at kahit sa Pilipinas, mga 1 to 2% lamang yung pinakaseryoso ang pagka-addiction sa illegal na droga. 1 to 2% lamang ang nangangailangan ng inpatient rehabilitation. Bukod pa doon, yung mga big time talaga na mga drug lords na sinasabi na hindi naman talaga naapektuhan halos nitong nakaraang mga buwan. Alam ko nga po kay Senator Ping yung wisdom nung kanilang pagsuspinde muna ng aming pagdinig at na-appreciate ko na sige, dahil mayroong isang positibong hakbang in the right direction na ginawa ang PNP na mabigyan namin ng pagkakataong maipakita ng PNP sa publiko kung ano ang kanilang gagawin. And in good time, sabi naman ni Senator Ping, ay itutuloy namin ang pagdinig, lalo na para kumpletuhin yung storyang nangyari kay G.E. Cadiu at malaman din yung katotohanan dun sa ipinakita niyang CCTV video ng pagplant ng ebidensya. At ako, Cara, I'm willing to give the PNP a chance to show to put their best foot forward sa ating publiko. Alam ko maraming mga kawani at opisyal sa loob niya ay nananatiling professional at reform-minded. And I do believe the PNP is an institution worth saving. Isulong lang po natin yung mga deep-cutting reforms tulad ng paghihigpit sa mga recruitment procedures, yung paglaan ng mga tamang benepisyo para sa ating mga kababayan sa loob ng PNP, yung capability enhancement program na naipag-alam ko kay Senator Ping at saka yung infrastructure modernization din niya. Sinabi ko rin yan pala kay Senator JV, tutulungan ko siya sa kanyang isinusulong na PNP modernization, lalo na po mula sa perspektiba ng security sector reforms. Para yung PNP po natin ay talagang tumindig
once and for all, tumindig talaga solidly sa karapatang pantao at sa due process habang sinusulong yung regular na Lead action for Senator number 33 sa balota.